So, hello, no, ngayon napag-usapan natin itong pagiging matuwid ng isang tao. So, alam naman natin, kung mababasa naman natin dito sa Biblia kahit saan dito, no, na ang tao nagiging matuwid sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kasi nga, ang tao nagiging matuwid lamang sa pananampalataya sa ating Kristo, Panginoong Kristo, at hindi sa pagsunod natin sa mga kautusan. Ano ba ang nagagawa ng kautusan sa isang tao? Noong wala pa ang kautusan, ano ba ang kasalanan? Noong hindi pa pinadala ang kautusan, wala pa ang kautusan, ang kasalanan ay siyang naghahari sa bawat tao. Di ba? Pinagharian ng kasalanan ang tao nang hindi pa ipinadala ang kautusan. Sinabi ng nung pinadala na ang kautusan, sinabi ng kautusan, huwag kang mangangalunya, huwag kang pumatay. Doon natin nalaman na ang paggawa ng palayon, yaon ay kasalanan. Paano natin nalalaman na kasalanan yun? Dahil sa kautusan. So, dahil sa kautusan, namatay ako sa kasalanan. Dahil sa kautusan. Nung wala pa ang kautusan, hindi pa binigay o pinadala ang kautusan, ang tao pinagharian ng kasalanan, at ang kasalanan ay nagiging makapangyarihan sa tao at nagiging alipin ang tao sa kasalanan, at nagiging kilala ang kasalanan dahil noong ipinadala ang kautusan. Nagiging malala ang sasapitin ng isang tao dahil sa kautusan. Pero salamat sa ating Panginoon, pinadala niya ang kanyang bugtong anak na si Kristo, at tinubos niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay dyan sa krus, upang iligtas ang bawat tao na sumasampalataya. Dahil tayo pong lahat ay nagiging alipin sa kasalanan dahil sa kautusan. Ngayon, sinabi dito, ang tao ay nagiging matuwid sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo, at nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo, ayon dito sa sinasabi ng ating Panginoon dito sa sulat ni Juan. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, at ang hindi sumasampalataya sa anak ay mapaparusahan at napaparusahan. So klaro po na ang tao ay nagiging matuwid sa pananampalataya niya sa anak, sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Dito sa kasulatan, sinabi dito sa Roma chapter 3 verse 19, sinabi dito, alam naman natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman, at dahil dito ay mananagot ang lahat sa Diyos. So klaro po dito, di ba? Ang sinasabi ng kautusan doon lamang sa mga taong nagiging alipin ng kasalanan, nagiging ilalim or nasasakop ng kautusan, no? Dagdag siya dito sa verse 20, sinabi dito, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan. So, hindi nagiging matuwid ang isang tao dahil lamang sinusunod mo ang lahat ng kautusan ni Moises. Gaya ng isang relihiyon na nagsasabi na sila lang daw ang nakasunod doon, sumusunod daw sila sa mga kautusan ni Moises. Pero ayon dito sa kasulatan, ayon dito mismo, hindi ako, dito ang nagsabi na hindi nagiging matuwid ang isang tao sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan. Dahil nga ang pagkatuwid ng isang tao, dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Di ba? Dagdag pa dito, sinabi, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya ay nagkasala. So klaro, ang nagagawa lang ng kautusan ay itong ipaalam lang sa tao na siya ay nagkakasala. Halimbawa ngayon, nung wala pa ang kautusan, ilalim ako sa kasalanan ng pangangalunya. Pagpalagay natin, nangangalunya ako. Noong dumating ang kautusan, sinabi ng kautusan, huwag kang mangangalunya, doon ko nalaman na patay pala ako sa kasalanan dahil sa kautusan. So ipinaalam ng kautusan ang kasalanan na ako ay namatay sa kasalanan dahil sa kautusan na nagsasabi na huwag kang mangangalunya. So hindi ako nagiging matuwid dyan, kundi nagiging matuwid ako sa pananampalataya kay Kristo dahil nga pinaalam lang ng kautusan
na huwag kang mangalunya, na pinaalam lang ng kautusan sa tao na nagkasala ang isang tao dahil sa pangangalunya. Ngunit ang tao na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ayon sa pangako ng ating Panginoong Jesucristo, na ang sumasampalataya sa Kanya, sa Anak, ay sumasampalataya sa Ama. At ang hindi sumasampalataya sa Anak, hindi sumasampalataya sa Ama, at hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang sumasampalataya sa Anak, sumasampalataya sa Ama, at tatanggapin niya ang gantimpala ng buhay na walang hanggan. Ito ang pangako ng ating Panginoon, upang tayo ay magiging matuwid sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi na lagi nating binabantayan na ay ganito, mga ganito, ganito. Pero hindi mo pala, no, kumbaga nakalimutan mo pala no, na may isa pa na pinaka-importante, ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang sinasabi at kahulugan dito sa mga sinasabi sa kasulatan. So lagi tayong magbantay, no? Huwag tayong magiging mapagmataas dahil nga sunod ko yung mga lahat ng kautusan, dahil tayo ay nagiging matuwid sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Noong unang panahon, ang mga taong gentil, pinadala ng Panginoon sila Bernabe or sila Apostol Pablo para sa mga pagtawag sa mga gentil. Yung mga tao na yon, nasa ilalim yon sa kasalanan, dahil nga ang kaligtasan ay nagsisimula sa mga Hudyo at wala sa mga hintil. Noong pinadala ng Panginoon silang Pablo at ipinapangaral nila ang salita ng Panginoon, ipinangaral nila ang salita ng ating Panginoon Kristo, ipinangaral nila si Kristo na lahat na tumatanggap at sumasampalataya kay Kristo ay maligtas. At yung mga hintil na yun nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil nga sa pagtanggap at pagpananampalataya nila kay Kristo Jesus. So klaro po, yung mga taong hintil na yun nakarinig sa mga pangaral nilang Apostol Pablo, tinanggap nila yung mensahe, sumasampalataya kay Kristo, nagkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi sa kautusan. So klaro po, mababasa po natin dito sa Acts. So ito po ang lagi nating babantayan. So mag-ingat po tayo kasi marami po talagang nagsasabi no na mga nagiging matuwid tayo, kailangan to pa rin natin ang lahat ng kautusan. Hindi po yun. Hindi ko sinasabi na huwag nyo gawin, huwag nyo sundin. Kasi nga ang magagawa lang talaga ng kautusan, ipaalam sa tao na siya ay nagkakasala. Ipaalam sa tao na siya ay, kumbaga, ang kautusan kasi nagiging boundary yan. Nagiging boundary na hindi ka pwedeng lumagpas dyan. Dahil pag lumagpas ka dyan, tatawagin ka na. Ang tatawag sa iyo, yung kautusan. Sinasabi ng kautusan, huwag kang mangangalunya. Dahil doon, nalaman mo na ikaw pala ay nagkasala sa pangangalunya. Upang manatili kang banal dito sa ating Panginoong Jesucristo, pananampalataya. So ang tao naligtas sa pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Kasi ang nagagawa lang ng kautusan, ipaalam sa tao na siya ay nagkasala sa mga ganito. Nagsasabi ang kautusan, huwag mong gawin ito upang ikaw ay mananatiling banal. Kung nagagawa mo ito, repent talaga, pagsisisi sa kasalanan ng buong puso. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.